Alam mo ba, it's no good. Meron siyang gagawin. Ayaw na nila siya yung kalaman. Ganun, napakatigas na. Oo nga, alam mo itong si Hernando, nagagalit na lang kasi ang gusto ng mga batak kanila lahat. Pati preparasyon, pati gastos, hindi ba? Ayaw. Well, let them have their way. Matagal pa ba yan? Dali na lang to. Sa lahat naman ng araw, engagement party ko pa. Pare, bilisan mo na. Hindi naman lahat na dumating. Ay, ang ganda ng mamanugayin ko, Dada. Talaga. Talaga. Okay. Kaya mo ba? Kaya, ikaw na nga tinutulungan eh. Eh, tagal mo kasi. Dali na lang to. Oh, sige, ako na. Ikaw na nga. Ladies and gentlemen, I would like to have your attention for a while. I'd like to give a special announcement. I would like to announce the engagement of my daughter, Donna, to Ronnie Aguilar. Ay, ma'am, sandali lang ho, ah. Sandali lang. Pwede naman dumating ka. What? Did you hear the announcement? Yeah, of course. And I'd be a hypocrite if I tell you I'm happy. Chuck. I've always thought na ako ang unang lalaking makakalam sa lahat ng importanteng bagay sa buhay mo. Huwag ka naman magtampo sa akin. Akala ko pa naman masisiyahan ka sa akin. I thought matutuwa ka naman sa ginagawa ko. Alam mo naman, puro problema ay dinudulot ko sa'yo. Ikaw naman. Besides, kilala mo naman si Ronnie eh. He's nice, he's good, he's ambitious. Hindi ba yun naman ang gusto mo para sa akin? Come on, Chuck. Tell me that you're happy for what I have now. Saan ba siya? Hello? Okora, bakit ka tumawag? Ano? Na-aksidente si Ronnie? Your son's condition right now is stable. But his left leg was severely crushed. I don't think you can save it. I'm sorry. It will have to amputate. Doc, please, hindi ako pwede pumayag noon. Hindi ba pwede yun? Gumawa ka ng ibang paraan. Please, gumawa ka ng ibang paraan. I'm sorry. Baka lumala pa ang kanyang kondisyon. Dad! Sir. Dad, please! Dad, naman ko po dad ang kayamanan natin, Dad! Do something about it. Ayoko mabawasan ang kabuuan ng aking anak. There must be a way. It won't be the same again. It won't be the same again. Please, Dad. There must be a way, Lord. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Lord, Dad. Kailangan tanggapin natin ito. Kailangan tanggapin natin.
na-aksidente ka kahapon ng madaling araw. Anak? Anak, you're going to be all right. Ha? Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, buhay ka. Sasama-sama tayo ulit. Minahon ka. Dan, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa kanya? Kapait naman niya. Ngayon pang malapit na siyang ikasal. Dan, Hindi bali, minahon ka. Malubang sa karamdaman niya, hindi siya pwedeng mabigla. Pigilan mo lang ang sarili mo. Yes. Yes, Nak. Yes. Nak? Yes, Ati ko. Ati ko. Dad. Iho, Sakit. Iho, minahon ka. Napinsalang mabuti ang iyong katawan, pati na ang iyong kaliwang binti. Pero, ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa. Kanya lang, kinakailangang Kinakailangan mo. Kailangan mo silang putulin ang alimang pa ko. Ew. Ay, leg. Ang binti ko. Si Donna. Ma. Si Donna. Si Donna. Kailangan ko siya ngayon. Ma. Si Donna. Nandito naman siya. Magdamag siya nagpantay sa'yo. Eh, umalis lang sandali. Kailangan naman niya magpabaya. You have to understand that. You don't need to siya all the time. Please understand you. Please. My leg. kailangan mo tawagan ng doktor. Nurse! Nurse! Masakit. Iyo, nandito na si Dana. Wala pa rin nagbabago. Magpapakasal pa rin tayo. Hi, Ma. Hi, Dana. How's Mommy? Well, I guess everything's fine. Yun nga lang, oras na malaman niya nga alis na ako. Nalulungkot, nagwawala. Para bang nawawala ng pag-asa. Come here. How do you feel about him?
do you mean? Ibig ko sabihin well, after the accident, ano talaga ang feeling mo rito? Ako? Well, naturally, I guess. Naaawa, nalulungkot. Nanghihinayang. Yes. Of course, Mama, mahal na mahal ko si Ronnie. Kaya nga ba hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang mangyari ito sa kanya eh. I mean, he was such a loving man. Mapagmahal, masipag, mahusay na arkitekto. Bakit kailangan siya pa? That's why, I guess, tama naman yung nararamdaman ko na para pang nahihinayan ako, naaawa ako sa kanya. He's the man I'm gonna marry, Mom. Ibig mong sabihin maski na-aksidente siyang ganyan itutuloy mo pa rin ang pagpapakasal sa kanya. Ganun ba? Dapat bang hindi, Mama? Ngayon pa namang higit niyang kailangan ng pagsusuporta ko sa kanya at pagmamahal. Donna, lahat ng babae, pagkapakakasal na, kinakailangan talaga mag-isip. Not just of today, but also of tomorrow. Alam mo naman na talagang from the very beginning, I've always liked Ronnie. Gaya ng sinabi mo, mabait, masipag, mabuting tao. And more than that, which is very, very important to me, alam ko mabibigyan kanya ng magandang kinabukasan. Not just for you, kundi sa magiging anak ninyo. Ganun naman pala, Ma eh. Ano pwede maging rason para talikuran ko si Ronnie? Darling, hindi ko sinasabi sa'yo talikuran mo siya. I'm just making you think things are different now. It's not the same anymore. Because right now he's an invalid. At there is a possibility hindi ka na niya maaaring bigyan ng anak. It's true. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Nakausap kong doktor niya at sinabi niya sa akin, masyado raw talagang pinsala nangyari sa kanya. At hindi lamang kanya mga binti ang nagka-diferensya. Everything I don't want to talk about it. We got to talk about it. You don't want to talk about it. I want to talk about it. This is your future. Do you understand? Ano? Naawa ka? Stop thinking about Ronnie right now. You listen to me. You look at me. Do you understand? Alam mo, pagka tinuloy mo ang pagpapakasal sa kanya, later on, hindi magiging kawawa si Ronnie. Kawawa si Donna. What's going to happen to you? What's going to happen? Stop it! Stop it! I don't want to hear this anymore! Hindi niyo pwedeng sabihin sa akin layuan ko si Ronnie. Mahal ko siya! Kailangan niya ako, Mami Uri! Kailangan niya ako! Donna, napasyal ka. How can I bother you? Hindi naman. Wala akong kasama, nag-iisa ako. Wala ba? Alam ba ito na mapapangasawa mo? Sigurado hindi at kailangan hindi niya malaman. Come in, come in. Sit down. Would you like something to drink? No, thanks. Come on, Donna. Kilala kita. Hindi ka pupunta rito kung wala kang problema. Come on, say it. Chuck, I'm so confused. Tulungan mo naman ako.
Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Lalo na ngayong sinurpresa mo pa ako sa pagpunta mo rito. Honest, hindi ko akalain na pupunta ka rito dahil alam kong ikakasal ka na. Magiging Mrs. Ronnie Aguiluz ka na nga eh. Yun na nga pinaproblema ko eh. Hindi ko na tuloy malaman kung itutuloy ko pa. Anong ibig mo sabihin? Chuck, siguro narinig mo na yung tungkol sa aksidente ni Ronnie. Kumusta siya? Buhay siya. At putol na ang isa niyang paa. He's slowly turning into a nervous wreck. And there's a possibility na hindi na siya magiging ama. Poor Donna. Hindi ko maubos maisip na mangyayari sa ito. Alam kong higit na mabibigo ka sa nangyari kay Ronnie. Dahil sa nawala na ang katangiang natagpuan mo sa kanya. Kung totoo man ang mga sinasabi mo, wala na akong magagawa. Mahal mo ba siya? Oo. Di mo lang problema. Anong kinagugulo ng isip mo? Yun na nga ang ibig ko sabihin eh. Hindi ko na nga malaman kung matatanggap ko pa ito eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Nandito naman ako. Tsaka matatakot ako eh. Huwag kang matakot. Mahal kita. Hello? Si Donna? Ha? Ano oras malis? Ano oras babalik? Ano, wala ba kayong alam dyan? Amo niyo yan, di ba? Hindi nagpaalam sa inyo. Pagdating niya sabihin niyo tumawag si Ronnie, ha? Huwag mo kalimutan, ha? Ano oras na? Alas 10. Alas 10 na. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Sino? Ano bang pakialam mo? Anong ginagawa mo dito? Huwag na yan. Sigurado ako mataas ang blood pressure ko dahil mainit ang ulo ko. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Ronnie. Kumadre,
Marami namang dumadalaw kay Ronnie, mga kaibigan at saka mga kamag-anak namin. Pero, tinatanong siya kung kailan ang kasal. Wala naman siya isasagot kundi pagluha lang. Please lang, kumadre. Ang kailangan niya, ang pagdalaw ni Donna. Kumadre, nakikiusap lang ako. Kung nagbago man ang isip si Donna, sana naman matutunan niyang dalawin si Ronnie para maaga siyang gumaling. At kung magaling na siya, pwede na niya ipagtapat ang pagbabago ng kanyang isip. Well, ito ang pinapangako ko sa inyong dalawa. The minute na makita ko si Donna, talagang sasabihin ko sa kanyang pinag-usapan natin ngayon. Sige, Okay. kumadre. Naku, maraming salamat sa iyo. Aalis na kami at marami pa kami Ganun ba? Oh, sige. Okay, thank you for stopping by, ha? Ako, naabala ka namin ng No ngayon, problem. ha? Basta asahan ninyo, makakagawa. Hi, thank you. Okay, paano ito? Tawagan mo na lang ako. Saan ka galing? Sandali lang ho. Hello? Hello, Donna. Sweetheart. Anything wrong? Hindi ako makatulog Something in this room, nade-depress ako. Darling, there's nothing na pwede mo pang ipag-isip. Ligtas ka na. In a few days, makakauwi ka na. At pagpapatuloy ko ang dati kong ginagawa, may pagpapatuloy ko mga dati kong pangarap. Can't do it alone, Donna. Buti na lang nandiyan ka. Without you, wala na siguro kung ano na nagawa ko ngayon. Ronnie, walang mangyayari sa'yo kung paghihinaan ka ng loob. Harapin mo naman ito. Harapin mo na itong bago mong katayuan. Ipakita mo naman sa akin na malakas na rin ang loob mo dahil yun ang palaging hinahangahan ko sa'yo, maski noon pa. Alam mo, nabigla ako talaga dito Di ko akalain na mangyayari sa akin to. This is unexpected. Di ko kaya to, Donna. Ronnie, I don't want to hear you talking like that. Ano ba naman? Please, stop talking like that. Would you kindly stay with me in the hospital? Once in a while? Kasi Please, Donna. Once in a while lang. Okay. Okay. I'll be there in a while. Saan ka naman pupunta? Sandali lang ako, ma'am. Ano sandali lamang? Kararating mo lamang pagkatapos sa alis ka na naman. Tika mo itsura mo. You look so cheap. Para kang hindi naligo ng 3 araw. Donna, I would like to remind you na meron tayong pangalan sa lipunan na kinakailangan pakaingatan natin. Ito'y pinakaingatan ko sa pulong mamatay ang papa mo. And I expect you to do the same thing. O nga pala, what's with you and Chuck? Mom, we're just friends. Friends? Meron bang friends na ganyan? Pagka siya ang kasama mo, 3 araw ka nawawala?
Ma'am naman, dumi-dumi naman ang isip niyo, oh. Anong ang dumi-dumi? Saan ka natutulog pagka nawawala ka rito? Sa bahay ni Sandra. I have been calling up Sandra. Sinasabi sa akin ni Sandra, matagal ka na niya hindi nakikita. Alam mo, sa akin naman okay lang eh. Kung talagang type mo si Chuck, okay. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya rito, kausapin ako, para malaman ko kung ano talaga intention niya. O, sige, ma'am. Papupuntahin ko dito si Chuck para sabihin niya sa inyo yung intensyon niya sa akin. Okay? Satisfied? Bye-bye. Have to go. Do you want me to take you home, sweetheart? Hindi, huwag mo na. Bakit naman? Ayoko kasi maabutan na naman yung tawag ni Ronnie. Pili ka na naman ako kausapin. Hindi mabuti. Para masabi mo kung anong dapat mong sabihin sa kanya. O baka naman nagbago ang isip mo. Hindi. Gusto ko na nga sabihin sa kanya yung desisyon ko eh. Kaya lang, hindi ko... Kinakabahan ka na naman, yun ba? Hindi nga eh. Hindi na nga ako natatakot eh. Yun nga lang, nararamdaman ko lang. Parang awang-awa na ako sa kanya eh. Kaya mo ba naman tumatawag yun sa bahay? Kinakausap ko mga maids ko. Umiiyak. Hinahanap ako. Matigas talaga ang ulo mo, no? Eh kung sinabi mo na ba sa kanya na wala na sa inyo ang lahat, eh di gagaan ang loob mo. Total, nandirito naman ako. Ako naman ang magmamahal sa'yo. Di walang problema, diba? Well, nahanapan ko lang ng tamang timing. Dahil, as it is, para bang he's still trying to get used to what happened to him now. Kung kaagad ko naman gagawin ito, baka naman sobra naman siyang masyak. Ang gusto ko lang talagang gawin ngayon, gusto ko lang makalimot. Gusto ko lang gumaan yung konsensya ko dahil kung tatalikuran ko talaga siya, ayoko pang magsisit, mag-isip eh. Don't you worry. Nandirito naman ako. Hindi naman ako nawawala sa'yo. Okay? Sir, good morning. It's time for your medicine. Para ano? Pampagaling ng sugat ko? Pagkatapos ano? Kaya ba yung pagalingin niya ang nararamdaman ko dito? O kaya yung hirap na nararamdaman ko dito? Hindi naman, di ba? Sir, kailangan mo itong gamot eh. Please naman nakikiusap ako. Inumin niyo na ako. Ba't pa ang kulit mo? Ano bang pakialam mo sa akin? Bayad ka naman dito sa trabaho mong to ah. Ba't hindi yung problemahin yung problema mo? Huwag pati problema ko pinapakialaman mo. Sige na. Alam ko po yun, sir. Pero palagay ko, sa maikling panahon na pinagsilbi ko sa inyo, ako lang ako nakakaalam at nakakaramdam ng nasa loob niyo. Kaya nga kahit yung masasakit yung mga salita niyo, mga pambabato niyo, tinitiis ko na lang eh. Pasensya na kayo sa kung madalas ako nagkakaroon sa inyo. Gusto ko lang naman kayong guminhawa na eh. O sige. Gusto mo akong tulungan? Mabuti pa, hanapin mo si Donna. Hindi ang mga gamot na yan kailangan ko. Si Donna. Hanapin mo siya. Donna. Ano ba? Kanina pa kita hinihintay ah. Ilang araw na ako tumatawag sa'yo. Ilang gabi ka na raw hindi umuwi. Ano ba? What's wrong? Come on, say something. Ronnie, totoo. I went away for a few days. Sinadya ko lang naman lumayo dahil gusto ko mag-isip. Ano ba?
lumayo. Hindi mo naman kailangan lumayo. Your place is here with me. Donna, ano ba? Huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ko. How many months from now, mag-aasawa na tayo? Ano ka ba naman? Hindi nga ang dahilan kung bakit lumayo ako eh. Ibig ko lang naman sana na maging handa tayo bago tayo maghikas magsalita. Alam mo, wala akong magagawa eh. Pareho lang tayong nagsasuffer. At maniwala ka sa akin, Ronnie, I have loved you once. That's why I don't want you to suffer any longer. I don't wanna prolong the agony for both of us. Totoo na hindi kita maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Ronnie, mahal kita. Kaya kong pangalagaan ka, lahat kaya kong gawin yun, pero hanggang kailan? Hanggang kailan, Ronnie? I mean, I can't promise you I'll be there all the time. Dadating at dadating din ang araw, magsasawa din ako eh. Donna, Masakit yun para sa'yo, Ronnie. I know. That's why, habang maaga, come on, let's just admit it. I can't accept it. Hindi ko kaya. Pagkatapos itong nangyari sa'yo, hindi ko talaga makaya eh. you mean to tell me wala ka nang nararamdaman para sa akin? Hindi na matutuloy ang ating kasal. Huwag mo. Kilala mo naman ako eh. I'm a very complicated girl. I have ambitions, you know. Marami akong mga Tol, hindi ko naman kagustuhan to. At nakita ko lahat yun sa'yo. But Ronnie, pagkatapos ng nangyari ko sa'yo, para nakita ko lahat gumuhong na eh. I just can't see it anymore happening. Donna, hindi ko naman kasalanan to. Just give me a couple of months. I'll be able to get back again. Naibibigay ko sa'yo ang buhay na gusto mo. Yeah, Ronnie. Don't look. Why don't you just accept ang maski kaunting sakit man lang ngayon, imbis na panghabang buhay na pagdurusa. Ronnie, total naman walang kwenta akong babae eh. Ay, ambisyosa ako, bangkok, makalupa. Mabilis mo akong malilibing sa limon. Don't show this to me. Donna! Donna! Sorry, sweetheart ah. Nalita ko. Bagong kalokohan na naman yan. Hindi, sweetheart. Pag-good shot lang ako kay mama. Kasi may sakit eh. Gusto nun palagi ako nakikita. At kailan ka naman naging anak ng mama mo? Pati tuloy nanay mo ngayon ha, ginagawa mo ng katwiran. Hey. Mo, ha? Huwag mo isali ang mama dito ah. Bakit? Sino bang nauna? Ikaw naman ha? Sino gumawa ng katwiran? Bakit? Nagsiselos ka ba? Ba't ba ganyan ka? Malayong malayo ka sa Donna na nakilala ko noon. Sexy, dignified at maganda. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mukha kang nilibugan ng araw. Laos at madungis. Hindi nakakatawa yan ha. Hindi yan nakakatawa. Huwag mo ako pagtatawanan. Bakit naman? Yabang mo ah. Palabo mo. Baba ka na nga. Nakakainis ka na eh. Ganun. Talaga. Yabang mo ah. Ano? Mahal yan! Gusto mo ito? Namatay. Ino, alam mo, meron akong kikwento sa'yo. Natatandaan mo ba yung kaibigan natin sa Antipolo? Yung may anak ding naputulan ng paa, yung aksidente? Hindi mo ba alam na mula nung na-aksidente yun, na-depress yung bata at tapos hindi ba dad, gumamit siya ng artificial leg. At mula no, nabuhayan ng loob yung bata. At alam mo ba, nakakapag-tennis, nakakapag-swimming, nakakapaglakad, nakabalik sa eskwela, and not only that, nakapaglalaro pa ng basketball. Di ba, Dad? Hindi ba? At saka, Iho, natatandaan mo ba yung napanood natin sa TV? Yung anak ni Kennedy. Mas grabe pa ang nangyari. Dad, wala dyan. akong pakialam. Ma, please.
Pwede ba kumain na lang tayo? Nawawalan ako ng gana. Okay lang. Okay, anak, okay. Pilitin mo kumain kahit ito. Kaya kumakat. Hello. Donna? Sorry nabigla lang ako. I've had it, Chuck. Mabilis ako madala. Matitiis mo ba ako kahit birthday ko? Gusto lamang kita makasama. Kahit ngayon lang. Sige na naman please. Sige. Thank you. Okay, I'll see you. Okay. Bye. Bye. It's unfair! Bakit kailangan mangyari ito sa kaisa-isahan nating anak? Bakit, Dad? We gave him the best in everything that money can buy. Pero bakit walang magawa ang salapin natin ngayon para mabalik ang kanyang paa? Dad, I tried to be strong. For him. Pero hindi ko na kaya. Wala akong magagawa, Dad. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Isipin mo na lang na may mas maganda pang kapalaran na naghihintay sa kanya. Lord. Ang mabuti natin gawin ay tulungan siyang maibalik ang pagtitiwala sa sarili. Para sa isang magandang kinabukasan. I don't need that! Sawan-sawa na ako sa mga gamot mo! Kailangan ko pag-uunawa! Get out! Out! Ang tinatayo mo dyan! I don't need you! Get out! Out! Sige! Hawaan mo sarili mo. Pilitin mong baguhin yung hindi na pwedeng baguhin. Ronnie, mas marami dyan, mas higit pang kapansanan nila kesa sa'yo. Bakit sila kaya nilang tanggapin? What makes you any different? Iba sila, iba ako. Naintindihan mo? Now get out! I don't need you! Out! Alam mo, wala ka nang ibang inisip kundi ikaw eh. Kundi yung sarili mo. Para bang wala nang ibang tao dito sa paligid mo. Parang kami, hindi mo na kami nakikita eh. Puro sarili mo na lang eh. Pues, magbuhay ka mag-isa. Suluin mo mundo. Mag-isa ka maghanap ng kasagutan sa mga tanong mo.
Hindi ka na pala imbalido! Selfish ka ba? Ronnie? Nakakagigil na. Ikaw din. Paano buhay? Ano? Hindi na ba kayo nagsasawa at napapagod sa kahihintay sa akin? I love you. I worry about you. I'm tired, Ma'am. I'll go with Teka. Bakit ganyan ang mukha mo? Ma, pwede ba? Nasa hustong gulang na ako. Pabayaan niyo na ako. It's my life. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba ang talagang gusto mo sa buhay? Ano ba talagang gusto ko? Si Ronnie, Ma. Alam niyo, Mama, mali kayo eh. Yung sinabi niyong wala nang silbi ang lalaki kapag baldado siya. Well, kung si Ronnie talagang mahal mo, di go ahead. Now you tell me. Kung kailan huli na. Anong huli na? Bakit?
Baldado nga siya. Pero sa lagay na yun, nakakita pa siya ng isang taong mamahal sa kanya. It's not the end of the world. Hindi lang naman siya lalaki. Look at you. You're so young. You're so pretty. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Bakit ka nagkakaganyan? Marami naman lalaki dyan. Bakit ka nag-aapura? Iharap na ninyo sa akin ang milyon-milyon lalaki dyan. Si Ronnie pa rin ang mahal ko. And I'll tell you one thing. Hinding-hindi ko makakalimutan si Ronnie. Ay pa. O, iyo. Ano ba yung mahalagang bagay natin pag-uusapan? Alam ko magugulat ka. But this time, for the second time, gusto ko sana humingi ng permiso sa'yo na lumagay sa tahimik. Mag-aasawa ka? Nagulat ka, ano pa? But this time, tsak ako sa babaeng pakakasalan ko. At tsak ako sa aking nararamdaman. Sino naman ang babae ito? Si Melissa. Ang iyong nurse? Anong sama nun pa? Ronnie, hindi ko tinatawaran ang damdamin mo. Pero sana, huwag mong pagkakamalan ng pag-arugang bayaran kaysa sa pag-aalagang nanggagaling sa puso. Kung ako sa'yo, pag-iisipan ko munang mabuti ang mga bagay na to. Buo ng pasya ko pa. Mahal ko si Melissa at alam kong mahal niya ako. Meron siyang katangian na hindi ko nahanap sa sino mang babae. At binigyan niya ng kulay ang aking buhay nung ako'y nasa dilim. Kaya nakikiusap ako sa iyo pa. Please lang, pagbigyan mo ako. It's my happiness anyway. At isa pa,
ibilang mo siya sa ating pamilya. Diyan ba si Ronnie? Alam mo na ba ang relasyon namin ni Ronnie? Noon, oo. Magkasintahan kayo, dapat nang ikasal. Alam ko rin iniwan mo siya nung siya magkaroon ng kapansanan. Nakita ko at narinig ko lahat. Minahal ka niya. At huwag mo siyang iiwanan dahil kailangan ka niya. Nadama kong lahat ng pagdurusa ni Ronnie mula nang iniwan mo siya at talikuran. Kilala kita, Miss Donna Ramirez. Ang tapang mo rin, ano? At nangarap ka pa! Anong pangarap? Nahahalata akong nai-inlove ka ata kay Ronnie. And what makes you think na mapapatulang ka naman niya? Kung in love man ako kay Ronnie, wala ka ron. Kung may in love sa akin si Ronnie, problema mo yun. Hindi siya nagmamalaki. Pero ako pa rin ang mahal ni Ronnie. At patutunayan ko sa'yo, dahil sa pagbalik ko ngayon, mauubos ng lahat ng mga panaginip mo. Dahil hindi ang isang tulad mo lamang ang papatulan niya. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Donna. Lalong-lalo na sa babaeng magiging asawa ko. What? I don't understand. Niloloko mo lang ako, Ronnie. You just wanna hurt me. Hindi pwede mangyari yun. Ako pa rin ang babaeng mahal mo, hindi ba? Ako lang ang mamahalin mo. Noon, Donna, inaamin ko, kasama ka sa lahat ng bagay na aking buhay. Ultimo nga sa panaginip, kasama kita. Ngunit lahat ng yan ay ibinuong ko na sa nakaraan. Ronnie, ibig mo sabihin, kahit na konting pagmamahal, wala nang pang natitira para sa akin. Pagmamahal? Wala na, Donna. Awa. Matinding awa. Ngayon, kung pagmamahal ang tingin mo sa awa, meron pang nalilibang sa aking puso. Ngunit, hanggang doon na lamang eh. Si Melissa ang nagbigay ng liwanag at lakas sa aking buhay para harapin ko ang maganda kong kinabukasan ngayon. Isang babaeng pakakasalan ko. Mahal kita.